Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hello guys, nandito naman po tayo ngayon sa Intramuros. Please samahan niyo po akong mag-update dito sa ongoing construction ng Fort Santiago Esplanade. As of today, January 30, 2025. Grabe, nakaka-amaze yung development. Nandito po tayo last 2 days at ito na nga po siya. I-update din po natin ang Plaza Mexico at Intendencia na. Ayan po, marami na pong mga lamppost na nakatayo. Yung mga railing na baluster naman po ay nakalatag na po papuntang Fort Santiago sa may dulo. Ayan po. At pupunta din po tayo mamaya sa kabilang side sa Binondo para makita po natin exactly ang view niya. Ayan, dyan po tayo pupunta mamaya. Yan, dito naman sa Plaza Mexico, nakalatag na nga po lahat ng mga bricks. Combination of 2 colors ang bricks niya, may natural color at red. Yan po yung mga bricks na may mga butas na tinataniman ng mga grass at may mga lupa din. Pag mga ganyang klaseng bricks guys, no, nata-transfer siya. Yung boardwalk mismo or bike lane nakakonect na nga po sa Fort Santiago Esplanade. Ayan naman po ang ruins ng Maestranza. Sa ngayon hindi pa naman po siya nare-restore. Ang harapan po ng Maestranza ay ang Fort Santiago Esplanade. Ayan. Yan naman po ay naka-rough road pa ngayon at ready na po yan ang lalagyan ng mga bricks. Ayan po, nakahilera na po ang mga bricks na ilalagay. Natural color, siguro may mix din po yan na red. Maganda rin naman, no? May combination na yung natural color at saka red na mga bricks para hindi siya dull tingnan. May police car nga po dito na nagbabantay sa Binondo Intramuros Bridge. Wala na po akong nakikitang mga vendors dito na nagtitinda. Ilang araw na po ako ditong pabalik-balik. Siguro talagang pinagbawalan na po talaga sila. Mga motorista lang po na nagtambay-tambay at mga estudyante. Diyan po tayo pupunta guys. Ayan o, daming mga estudyante. Titingnan po natin doon kung anong kaganapan doon. For your information guys, ang Pasig River Esplanade ay 25 kilometers project po ito ng PBBM admin. Magmula po sa Manila Bay hanggang Laguna de Bay. Dito na po tayo sa kabilang side, sa opposite ng Fort Santiago Esplanade. Dito po tayo sa may Binondo. Ayan yung papuntang Binondo Intramuros Bridge. Diyan po tayo galing kanina. Ayan, dito naman na side ang Divisoria na. Ayan naman po ang Fort Santiago. At kabilaan po yan siya. Pati din po dito sa side natin. From Fort Santiago ay papuntang Manila Bay po yan, ang Pasig River Esplanade. Ayun po, sa banunahan na po ay pier na. After nung bridge. Yung paglalatag nga po nila ng baluster ay hanggang dulo na po. Umabot na po mismo sa Fort Santiago. Ayan po, as you can see.
Yan, kudos po sa mga workers natin na napakabilis magtrabaho. Pati na rin po sa mga nagmamanage ng project na to. Dito sa ilalim naman ng ramp ng Binondo Intramuros Bridge, wala naman po ako nakikita ang may nakatira dito. Kaya grabe, tagta din ng bandal ang poste ng bridge. Ayan po. Dami din mga basura na kalutang dito na side. Ayan po. Hindi rin talaga malinis dito na side. At may maamoy din tayo dito na hindi maganda. Ayan po, sobrang daming mga estudyante dito nagpa-practice magsayaw at naglalaro din yung iba. Marami din mga nakapark dito ng mga sasakyan. Yan, napakalawak din pala dito kung gawin tong esplanade. Imagine guys, kung kabilaan ang esplanade, grabe, panalo. Napakaganda naman talaga magtambay tayo may din dito eh. Punta po muna tayo sa kabilang side po, doon sa may bandang unahan. Yan po ang hagdanan ng Binondo Intramuros Bridge. Doon po tayo galing kanina. Andito nga po, sila-sila na po talaga dito. Tingnan nyo po. Sa bandang unahan naman may mga vendors din. Dito po tayo sa China-Philippines Friendship Garden North Viewing Platform. Yan, dyan po tayo galing kanina sa kabilang side. Yan, pwede rin magtambay-tambay din dito. Ayan po. Punta din po tayo sa bandang unahan at sa kabilang side sa Yoshenko Plaza. Dito na side talagang puspusan ang pagre-rehabilitate dito. As you can see, sila-sila na po talaga. Ayan. Sa tapat po natin ang Pasig River Esplanade Phase 1C sa Intramuros area. Dito po tayo ngayon sa MD Industrial Street. Hindi pa nga po develop dito, as you can see. Escolta Ferry Terminal kung gusto nyo mag river cruise. Libreng sumakay po dyan guys. Plaza Yoshenko. Ayun po ang LRT 1 train bound for Fernando Po Jr. in Quezon City, formerly Roosevelt. Yan po ay 4th gen train set.
well guarded po dito, kaya napakalinis at napakaganda. At saka well maintained din. Ito yung kahabaan ng Muelle Industrial Street. Yun naman po ang the historic Jones Bridge. Dito po tayo sa Plaza Yushchenko. Ang tapat po ay Post Office Building at Pasig River Esplanade. Ano naman po ang Intendensya or Aduana Building. Yan po ay former government offices for several years during Spanish era. Ongoing pa rin po ang restoration ng Aduana Building. Yan, maraming mga workers din nagtatrabaho sa loob. Kasi yung titingnan natin sa labas, parang almost done na po siya nakapintura na nga po. Yan na po mismo ang Soriano Avenue sa pagbaba natin dito sa ramp. Yan yung exit papuntang Anda Circle, Rojas Boulevard at Pier. Ayan, yung building lang po na tapat natin ang BF Condominium. Nandyan din po ang BIR. Ito po yung Magallanes Drive. Dito na nga po nagde-detour ang mga sasakyan. Ayan po, may paparating na jeep. Yan po yung may mga signboard na South, Pier 15 at Intramuros. Sa mga gusto mag-commute dyan, walang problema. Kung mag-jeep kayo, marami pong jeep papunta dito. Ayun po. Sa mga gustong sumakay ng Kalesa, available po yan dito sa Intramuros. Ayun po. At ang pamasahe naman ng Kalesa ay 1,000 pesos para sa regular passengers. At 800 pesos naman para sa mga students, PWDs at senior citizen. Ang rate na po niyan ay per hour lang po. 1,000 at saka 800. Port Centenario de la Expedición Maritima, Mexico, Filipinas, 1564 to 1964. Grabe, ganun pala siya katagal. Nililinis na po ang monumento. Almost na po ang Plaza Mexico. Nililinis na lang nila at siguro may kunting finishing na lang. Nakalatag na po lahat ng mga tiles, mga grasses. Meron na rin pong lamppost, mga halaman.
Grabe, ang bilis no, nakaka-amaze. Grabe, sobrang ganda na po talaga dito, lalo na pag i-open na to ang Plaza Mexico. At malapit na rin po matapos ang Fort Santiago Esplanade or Maestranza Esplanade. Ayan po. Grabe, sobrang nakaka-proud guys no, na meron po tayong ganito kaganda na pasyalan at very accessible pa. At higit po sa lahat, libre lang po. Yan po ay handog ng PBBM admin para po sa bayan. At sana nga po patuloy po tayong sumuporta sa ating government, lalong lalo na po sa mga namumuno, para patuloy po tayong uusad. Nang sa ganun po, hindi po tayo mapag-iwanan ng ibang mga bansa. Sobrang nakakatuwa po no, at nakaka-proud na may ganito po tayong napakagandang pasyalan. At buong Intramuros nga po, nire-rehabilitate po ito para gawing world class pasyalan. Diyan po tayo galing kanina, sa tapat natin ang Binondo. In the future nga po, gagawin din po yung Esplanade. Katulad din po yan dito. Pasok po muna tayo dito sa Pasig River Esplanade Phase 1C para makita nyo rin po ang mga kaganapan dito. Time check 5 PM local time. Mukhang marami na pong tao dito sa viewing deck na kung saan ang alfresco dining at yung bazaar. Dito na lang po muna tayo mauna sa ground level. Pagkatapos natin mag-update dito sa ground level, punta tayo ng viewing deck, then balik po tayo doon sa Plaza Mexico. Diyan yung papuntang Plaza Mexico at Fort Santiago Esplanade, diretso lang po. Dito lang po tayo muna mauna. Dito na side sila pa lang po ang vendors dito. At doon na area wala po. Ayan po yung restroom. Sa ngayon po meron na po siyang bayad 10 pesos. Ayan po. For me, mas pabor na rin po ako na may bayad yung CR dito para ma-maintain po talaga ang kalinisan. Ito po yung dating food court, nagsibalikan na nga po ang iba dito. Mga juices, paninda nila. Ayun po, may mga kumakain. Ito yung mga gamit nila na furnitures. Dati walang ganito, mga monoblocks yung gamit dati. Siguro iba na rin itong mga vendors ngayon kasi wooden furnitures na po ang gamit nila ngayon. Same pa rin ang mga vendors ngayon. Ito sila, mga takoyaki at waffles.
Yung barbecuehan po, ayan po, sarado pa rin. Hindi na po yata sila babalik. Ito yung videokehan dati. Sa ngayon po, wala pa po sila dito. Ayan po, napakalaking barge, hinila ng tugboat. Sa mga hindi po nakakaalam, dito po ang access papuntang Pasig River Esplanade, Phase 1A and B. Doon po sa likod ng post office building sa Lawton area. Exactly po, dito po tayo sa Intramuros side. Yan, akit po muna tayo dito sa bazaar at sa alfresco dining. Tingnan natin kung marami po bang kumakain. At kung ano pang ibang mga kaganapan po dito. Hindi pa gumagana ang fountain kasi maaga pa. Yan, meron na namang tugboat. Yan, dito na po tayo sa alfresco dining. Wala pa po kasi nagtitinda ngayon, maaga pa po eh. Baka mga 6 PM pa sila dalating yung mga vendors dito. Maraming ang nag-comment sa previous video natin dito na hindi man ganda makakaroon ng bazaar dito at alfresco dining. Kasi nagmukhang divisoria daw o palengke. At nagkukos ng kadugyutan nga daw dito sa Esplanade, nawawala yung pagka world class. Kayo guys, ano po ba ang masasabi nyo dito sa mga vendors dito? Ayan o, may basurahan po dito. Yun na nga po, sana maging responsible po tayo sa ating mga basura. Itapon po natin properly para mapanatili nating malinis ang ating world class pasyalan. Yun na nga po, marami po talagang nagdidisagli na tatawagin nating world class pasyalan ang Pasig River Esplanade. Tapos makikita po nila na ganito. Lang naman po kasimple yun. Kung wala po tayong makitang basurahan, ilagay na lang po muna natin sa ating bulsa o sa mga bag natin, then itapon na lang po pag meron ng makikitang basurahan. Yan o, ito po, basurahan po ito. At the same time, kainan din po. Yan po, may bago dito, napakalaking basurahan po. Posible naman po na hindi nyo po ito makikita. Balik na po tayo doon sa Plaza Mexico. Dito po tayo dadaan sa may ramp. Yan, napakaganda ng mga halaman dito sa ilalim ng bridge. Ayan, inopen na po nila pala dito. Ayan, napakaganda ng mga halaman dito sa gilid. Yan, hindi pa talaga totally open dito. Yan, may mga nakahalang pa.
Naglilinis na lang po sila dito at konting finishing. In few days mag-o-open na po ito. May CCTV din po dito naka-install. Mas maganda para makikita po yung may mga taong gagawa ng mga hindi mabubuti, para madaling matukoy. Marami nga di pong nagsasabi na mas maganda lalagyan dito ng police station or police outpost para mas secured ang mga namamasyal dito. Bukod sa security guard, mas maganda, di ba guys? Yan o, ang ganda. Sa tingin ko ang tibay niyang pagkagawa eh. Dito naman sa mga sidewalk ay mixed natural color at red bricks. Yan, check po natin dito. Ayan po oh, mix siya, red at saka natural color. Ayan na po mismo ang Intendencia Building or Aduana Building. Ongoing ang restoration at ngayon po nire-restore nila as National Archive of the Philippines. During World War II na mga nasisira ng mga building, unti-unti na po nilang nire-restore dito sa Intramuros. At isa na nga po itong Aduana Building, pati Ateneo de Municipal. At abangan nyo pa po ang aking mga updates dito sa Intramuros. Napakaganda itong Aduana Building kasi symmetrical architecture po ito. Ayan o, grabe yung details niya, napakaganda. Yan po ang mga sinaunang building, symmetrical or neoclassical architectures. Ayan o, kalesap. Tinanggal na nila dito yung bakod. Ayan po ang Bureau of Immigration. Yung mga workers natin nagpipintura dito sa boardwalk or bike lane. Hanggang Maestran sa Esplanade po ito. Mga mamayang konti, pailawan na rin po nila lahat ito para makita nyo po kung gaano kaganda. Sabi nga po magkakaroon daw dito ng arc, hindi pa naman yata final yun kung magkakaroon ba dito ng arc at kung saan ilalagay. Abangan nyo na lang po guys. Ayan po, tapos na po yung upuan na ginagawa nila dito. Napakaganda niya, napakatibay, wood at saka concrete yung pinatungan niya. Ayan, nag-work pa rin yung mga workers natin at 5:30 PM local time. Overtime pa rin po sila. Ayan po, poste ng bridge. Napakalinis na po, bago lang pong pintura. Sana po wala na pong magbabandal dito at magdudumi. Ang linis na po. May mga lamppost na rin po dito sa gilid ng bridge. Tapos na rin po ang upuan. Ayan o, tinatakpan pa po ng tarpal para hindi pa po gagamitin. Wow, talagang umiilaw na yung mga lamppost.
Grabe, panalo, ang ganda. Pati mga bollards light, umiilaw na rin po. Lahat umiilaw na po. Napakaganda. Guys, ito po yung update natin ngayon dito sa Plaza Mexico, Fort Santiago Esplanade, Intendencia Building at Pasig River Esplanade dito sa Intramuros, Manila as of today, January 30, 2025. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.